Hello mga kalakay, ngayong Holy Week po ay magpe-prepare po tayo ng uulamin. Meron tayong inihaw na pusit dito mga kalakay. At meron din po tayong inihaw na tilapia. Ayan, dahil bawal po ang karne mga kalakay, so magluluto tayo ng inihaw na pusit at inihaw na tilapia, tapos may talbos po tayo ng kamote. Yan, bali ito yung mga ingredients natin mga kalakay sa ating pagluluto ngayong Holy Week. At maghihimay nga po tayo dito mga kalakay ng talbos ng kamote. Yan, para may gulay po yung ating uulamin ngayong araw mga kalakay. Ang gagawin lang po natin ay himayin lang po natin yung ating talbos ng kamote. Ayan, dahil masarap po talaga ang inihaw mga kalakay na ulam, lalo't parisan natin ng salad na talbos ng kamote. At ito yung mga ingredients natin mga kalakay sa ating ihawing tilapia, tapos ang ihawin nating pusit. Yan, balihiwain lang natin dito yung ating white onion saka red onion guys. Bali paghahaluin ko lang po ito, yung ating red onion and white onion. Yan, ang gagawin po natin kasi dyan mga kalakay ay isisiksik po natin yung ating ingredients sa loob ng ating ihawing pusit saka tilapia. Yan, balihiwain natin din dito yung mga kamatis natin mga kalakay. At panoorin nyo to mga kalakay at isishare ko sa inyo yung recipe sa pag-iihaw ng tilapia at kung ano yung mga ingredients na ilalagay natin sa loob niya, yung isisiksik natin sa loob ng tilapia sa kapusit para maging masarap yung ihawin natin. At dito meron din tayong luya dito mga kalakay. Bali ang gagawin natin sa luya natin ay tatadtarin po natin ng pino. Yan, bali isasama po natin yung luya mga kalakay sa ating iihawing pusit at tilapia. Yan, bali pinong-pino mas maganda mga kalakay. Bali ilalagay lang natin sa isang pinggan yung ating luya. Mainam na may luya mga kalakay yung ating isda sa kapusit kasi pantanggal lansa talaga yung luya mga kalakay. So marami po yung luya na ating tinadtad. Bali maglalagay din ako dito mga kalakay ng 2 pirasong siling green. Yan yung ating siling haba. Tapos maglalagay din ako dito ng 2 pirasong siling labuyo. Yan, bali hiwa-hiwain lang natin mga kalakay at ilalagay natin sa isang platito. At ang gagawin na nga natin dito mga kalakay ay i-prepare natin yung ating ilalagay sa loob ng ating ihawing tilapia saka yung ating pusit. Yan, bali ilalagay lang natin yung ating sibuyas. Bali magtitira lang ako dito para sa ating kamote top salad mamaya. Yan, magtira lang din ako sa kamatis. At yan, ilihalo natin yung ating siling haba saka yung ating siling labuyo mga kalakay. Tapos ilalagay natin yung ating luya. Yan, maganda, mainam na may share ko to sa inyo lakay kasi pag nag-iihaw kayo, ito po yung magandang gawin ninyo sa inyong iihawin. At maglalagay tayo dito ng paminta saka asin. At halu-haluin nga lang natin mga kalakay para mag-mix yung ating mga ingredients. Ayan. At maglalagay nga ako dito mga kalakay ng 3 pirasong kalamansi. Ayan, bali ilalagay lang natin mga kalakay. Isama din natin yung ating kalamansi juice. Ayan. Tapos ang gagawin natin, maglalagay lang ako dito ng seasoning mix para mas malasa yung ating iihawin mga kalakay. Ayan, bali halu-haluin lang po natin. At ito nga po yung isang pirasyo na malaking tilapia na iihawin natin mamaya mga kalakay. Ganito lang yung proseso ko mga kalakay pag ako'y nag-iihaw ng tilapia. Bali isisiksik nga po natin yung ating ingredients sa kanyang tiyan. Yan, maganda yung pinagawa ko sa tilapia mga kalakay. Hindi ko pinahiwa yung sa likod niya o kaya sa tiyan niya upang sa ganun ay hindi po matatapon yung ating ilalagay na mga ingredients sa kanyang tiyan. At ito na nga, nalagyan na natin yung ating tilapia. Bali maglalagay lang po ako dito ng asin sa kanyang part ng ating tilapia mga kalakay. At isusunod na nga natin dito yung yung ating pusit mga kalakay. So ituturo ko sa inyo paano maglagay
ng ating ingredients sa loob ng pusit. Bali nalinis na po natin tong pusit mga kalakay. Ayan, sisiksikan natin yung loob ng pusit para sadyang masarap yung ating iihawin mamaya. Yan, bali ang paglalagay po sa ulo ng pusit mga kalakay, ganito po yung proseso ko para hindi po matapon yung ating nilagay. Mayroon lang akong dalawang stick dito mga kalakay, bali tutusukin ko yung ulo. Tapos i-connect ko sa kanyang katawan para po hindi siya matatanggal. Ayan, ganyan proseso lang mga kalakay. Para talagang hindi po matapon yung ating nilagay sa ating pusit. Wow, very nice. Yan, yung next naman mga kalakay. Prepare din natin yung ating pangalawang pusit. Ayan, talagang walang laman po yung pusit mga kalakay sa loob kasi sadyang nilinis natin yung loob niya. Tinanggal natin yung mga laman loob niya mga kalakay. Ang gagawin nga po natin dito ganun din sa unang ginawa natin mga kalakay. Ayan, ilagay natin lahat ng ating mga ingredients. Ayan, isiksik natin dun sa loob para yung ingredients na nilagay natin is habang iniihaw po natin yung pusit ay manunuot talaga yung ating nilagay na mga ingredients sa ating pusit. At ito na nga mga kalakay, same process po tayo. Ilalagay po natin yung kanyang ulo para hindi talagang matapon yung kanyang ingredients na siniksik natin mga kalakay. Yan, ganyan lang yung technique natin dyan. Yan, ganun din, dalawang stick. Bali sa kabila din, maglalagay din po tayo ng stick. Bali itusok natin sa katawan niya mga kalakay para hindi po siya matapon. Okay, ready na po tayong mag-ihaw. At ito na nga, magsisiga po tayo ng uling mga kalakay para sa ating pag-iihaw. Okay. Yan. Lalagay natin yung unang pusit mga kalakay. Tapos ilagay din natin yung ating pangalawang pusit. At itatabi nga natin dito yung isang pirasong tilapia. Ayan mga kalakay. At mukhang luto na po yung kabilang side ng ating pusit. So we need to baliktarin na natin guys. Ayan, baliktarin, dumikit pa mga kalakay. Ayan, natanggal na. Okay, baliktarin po natin yung isa. Ayan, ang ganda ng pagkaluto mga kalakay. Kailangan sa pusit mga kalakay pag tayo po nag-iihaw ay wag nyo pong talagang ihaw na ihaw kasi liliit na yung pusit. Tapos habang matagal yung ating pag-ihaw sa pusit mga kalakay ay kumukunat po siya. Yan, tamang half cook lang yung luto natin dyan mga kalakay para maging malambot at hindi makunat yung ating pusit. At ito na nga, tapos na tayong mag-ihaw mga kalakay. So next natin is i-prepare natin yung ating talbos ng kamote. Yan, dahil magandang pares talaga to. Pag may inihaw po tayo ay sadyang napakasarap kumain guys pagka mayroon tayong talbos ng kamote. Yan, bali ilalagay ko na yung tinira ko kanina na sibuyas, yung ating hiniwa kanina mga kalakay. At ganun din yung ating kamatis. Ayan, lalagay lang natin pagsama-samaan. At maglalagay nga ako dito ng kalamansi mga kalakay. Ayan, lalagyan natin, pipigaan natin ng kalamansi mga kalakay. At syempre hindi mawawala to, lalo na sa mga kapareho kong Ilocano dan. Shout out sa inyong lahat guys, ang ating boneless bagoong. Yan, mga kapakong Ilocano dyan na bagoong is life. Shout out sa inyong lahat dyan. At ito na nga guys, prepare na yung ating ulamin ngayong mahal na araw. Ay yan, ang sarap nito guys. Meron tayong talbos ng kamote. At ito na yung pusit na inihaw natin kanina. Ang sarap ng itsura, pero talagang masarap to mga kalakay. At meron din tayong inihaw na tilapia. Okay, mapagpalang araw sa inyong lahat guys. God bless.